Guys, good morning, good morning. So, na-invite tayo ngayon sa isang breakfast ride papunta dun sa San Juan, Batangas. Dun sa Calubco Beach Resort. Bale, nag-invite sa atin is yung dati nating kakilala dun nung sa CBR 150 na group, si Sir Alvin. So, on the way tayo ngayon papunta sa Petron Star Tollway kasi doon daw ang meet up. So, ito yung unang ride na gagawin natin na may mga kasama mula nung nakuha natin yung motor natin na Z900 SA. And then, ito rin yung unang nagkaroon tayo ng intercom. So, ang intercom natin ay isang Fredcon Hero Pro. So, i-check natin ngayon kung kumusta yung audio niya ngayon na connected siya sa INSA 360 X5. And then, gusto ko rin masubukan kung mas mabilis ba mag-lobat ngayon ng ating X5 kasi nga naka-activate yung Bluetooth, which is nakakonect tayo ngayon sa Fredcon. So, time check, alas 5 ng umaga. Ang take-off dun sa Petron Star Tollway ay 6:30 in the morning. So, based dun sa listahan, so excited din tayo ngayon. So, based dun sa listahan is more than 50. More than 50 yung sasama. So, anticipate na lang natin na mga minimum 35 bikes. Kasi nakita ko sa listahan yung iba kasama yung mga partner nila. So, asawa nila. So, yun. Ride safe para sa atin lahat. So, ang kilala ko lang dito sa magra-rides na to based dun sa listahan ay si Sir Alvin. Which is, ang alam ko yung group nila is Ninja Philippines. So, hopefully magandang panahon para masarap yung ride, maganda yung ride. So, bless us all, Lord. Thank you. Ayun, hindi binasa. Check na lang natin mamaya. So, isang reason na hindi tayo pa nakikiride na, kumbaga ito yung first time na magra-ride na with a group kasi nga, baguhan lang tayo sa big bike. Sa pagmumotor, matagal na tayo nagmumotor. So, yung una nating motor is Honda Bravo. So, and then yung nag-CBR 150. So, around 2018 yata, nung napunta na sa kapatid ko yung CBR. So, since nung wala na tayong motor, hindi na tayo nagmumotor noon. And then, nasundan lang ngayong February. So, ito sa, with blessing, tinayagan tayo ni Mrs. na magkaroon na ng motor. So, ito, dumiretso na tayo sa C900. So, yung gusto natin na bike nun is sa CX-6R. Talagang yun ang pinakagusto ko ng motor noon. Kumbaga, second option ko itong C900. Kaso nga nung sinubukan ko kasi yung CX-6R, medyo parang hindi ko kakayanin yung mga mahabang biyahe. Kasi nga talaga yung sinasabi nga nila yung ngalay factor is nandun na talaga. And then sa money-wise naman, di naman din tayo magre-racing at saka mabagal lang naman din tayo magpatakbo. So, dumiretso na ako dito sa C900 SE. So, 2026 model. So, yun nga lang, ang downside lang dito, which is yun nga yung mga sinasabi ng iba rin na owner ng mga naked bike is yung sa wind drag nga, ito, katulad ngayon, ang lakas ng hangin dito sa SLX, talagang hagip mo lahat ng hangin. Which is yung una akong nag-motor dito sa expressway.
parang nahirapan ako nung una kasi nga hindi tayo sanay sa pagmumotor sa expressway. So, katagalan lang, nasanay na rin lang, parang binabaliwala na lang natin yung lakas ng hangin. Saka yun nga, dito lang tayo madalas nag-maintain sa second lane kasi nga hindi rin naman din tayo nagpapatakbo ng sobrang bilis. So, para sa safety na rin natin at saka ng ibang motorista. Saka para enjoy din natin yung pag-ride. Ma-enjoy din natin yung motor natin. So, nakalagay dito sa Google Maps ko is 30 minutes ang ETA natin. So, around 5:40. So, sakto lang para dun sa take off ng 6:30. Focus muna tayo sa daan kasi medyo nadidistract ako kasi nga first time ko na mag-record ng video na may intercom, na may audio. Dami kasing sasakyan, so mamaya na lang ulit guys. So, dito sa SLEX, especially dito sa SLEX, napapansin ko rin, so which is, hindi naman din valid na excuse yan, pero mostly talaga ng sasakyan, nandito sa overtaking lane nag-stay kasi nga, pagdating kasi dito sa second lane, mostly kasi masyadong malubak. So, sa biruan na nga lang is maraming humps. Lalo na sa ganitong nakamotor, talagang mapapaangat yung pet mo pag di mo napansin, lalo na medyo mabilis-bilis ang takbo natin. So, delikado nga. Pero marami na naman silang din ginagawang kalsada ngayon. Inaayos na rin yung ibang mga humps, kaya pinapatag nila. So, kaya from time to time, pag free naman, dito tayo sa fast lane. Pero pag may napapansin naman tayo sa likod natin na talagang parang agresibo talaga yung driver na pinututukan ka ng pinututukan, so bumabalik ako sa second lane para na rin sa safety natin. Regarding naman sa bike ko, since nakuha ko ito ng February, hindi ko pa ito na-washing or hindi ko pa ito winashing kasi nga hindi ko rin naman din siya talaga ginagamit kapag naulan or umaambon na pagbasa yung kalsada. Kumbaga, punas-punas lang nangyayari sa kanya. And then sa mileage nito, so marami na lang topic na singit na lang ng singit kung ano na lang pumasok sa isip ko. Sa experience ko naman sa mileage nito, pag long ride, katulad nung pumunta ako sa Lukban, sa Camarines. So doon sa computation ko doon is kaya niya ng nakaya ko ng 25 kilometers per liter. So, which is good na yan para sa ganitong bike na 948cc. So, 4-cylinder. Pero ano lang ako noon, hindi ako masyadong piga sa silinyador. Touch and ride lang. Kasi nga lalong at sa mga kalsada na first time kong dumaan, talagang pinapakiramdaman ko yan, hindi ako nagpapatakbo ng mabilis. At saka yung riding mode ko dito na nilalagay lang lagi is naka-road mode lang tayo. So, nag-try lang ako ng one time na ilagay ko sa sports pero di ko na rin naman inulit. Kasi nga, useless din pag ganitong mga traffic. Tsaka takot din ako bilib ako dun sa ibang naka-big bike. So talagang yung iba sanay na talaga, yung iba nagtatrack.
And then talagang pag sarili mo ng motor, malalaman mo na kung tiwala ka, kung kaya mo. Yung ganyan yung talagang mag-overtake, yung anong tawag nila ba doon, yung line skipping. So ako kasi ganyan lang. Abot ko ng 90, 80, ganyan, 80 average. Minsan 100. So hanggang lang, lalampas din minsan ng 100, 105, 110, pero yung pag kailangan ko lang mag-overtake, kasi ano rin takot din tayo na mabaril dito sa expressway. Sayang din kasi yung yung umulsa natin. So, nandito na tayo sa Startol. So, hopefully matapos na nila itong ginagawa nila dito, road widening. Para na rin lumuwag-luwag, pakinabangan na rin. Tsaka isa pa kasi, ang dami nang nadidisgrasya dito dahil sa mga barrier. So, actually, hindi mo naman din pwedeng sisihin yung barrier Pwede rin nasa driver. Yun nga lang talaga, pag sumisikip yung kalsada. Kaya pag may nakasabay ka na, lalo yung mga bus, truck, talagang lalong kikipot yung dadaanan mo Tapos tatakbo ka pa ng 80 to 90 or 100. Pag nakalabot mo lang yan, sigurado ka na dyan. Kaya ingat-ingat kayo dito sa Startol. So dito muna tayo sa overtaking lane kasi dito yung asfalto. Medyo makinis-kinis yung unlike dun sa semento. Maalog. Okay. So, minsan yung mga truck, kailangan din nila mag-overtake sa ibang truck kasi ito, dito sa likod, panay-flashing ng panay-flashing yan. May overtakean pa yung truck. Minsan sa mga motorista medyo rin, baon din ng pasensya kasi katulad yan, nakita niyang yung truck nasa fast lane which is supposed to wala sila dyan. Kaso nga may mga truck na nasa unahan niya na sobrang mababagal. So kung mag-overtake lang naman sila, pagbigyan niya na. Pero kung yung iba na nagbababad mismo sa fast lane yun, medyo ibang usapan na yun. Ayun na. Malubak nga So, dito lang tayo muna sa second lane. Medyo nagmamadali siya. Kanina pa siya flashing sa mga nasa fast lane. So, ganun lang pagbigyan natin. Tapos kung wala na rin namang ibang nasa fast lane, di balik na lang ulit tayo dito kasi nga dito nga yung makinis. And dyan sa kanan, maano talaga yan. Malubak dyan.
daming karga sa taas. Saka 95 na yung takbo ko, so mga ganun din yung takbo nila niyan. So, ingat-ingat sila. Lalo na't may ano sa taas. Nakakadagdag na rin yan. Wind drag. Oh, yeah. So, malapit na tayo. 7 minutes. Sabi ni Google. Ay, yung mga ano pa rin. Dahan-dahan lang. Marami rin dito na ano, lalo sa mga gitna yung sa may guhit na yan. May mga ano eh, parang may mga truck o yung pinagdugtungan lubog. So sa four wheels medyo di yan mapapansin, pero dito sa motor, kapag mag-change lane ka, ang guluhan mo talaga ng medyo maganda-ganda kasi pag hindi ano eh, medyo ramdam mo talaga eh. So, may mga butas. So, eh, oh, nangyari doon. Sus, kawawa naman. Punta kayo doon sa kanal. Diyos ko po, ingat. Sana okay lang sila. So, dito na tayo sa kilometer 75, Petron, start all the way southbound. So, hanapin lang natin sila kung saan sila nakapark. Eto na. Kita ko na sila Sir Alvin. Sir, good morning. Donald, ako yung kasama mo dati sa CBR. Si Donald. Good morning, sir. Carmona lang, sir. Carmona exit. First time ko rin sumama sa group ride eh. Oo, sir, ano, noong February lang. Nag-register ba kayo online? Sir, good man. Hindi, sir. Bali, di ba nag-PM lang ako sa inyo, sir? Kaya nagtanong ako nun, sir, kung paano yung proseso. Tapos, di ba nag-message kayo, naisama niyo ako sa listahan. Hindi kasi yung ano, alam mo yung registration na yun, ano, may parapol si Moto Marco. Okay, sir. Yan, set up kayo ng link. Sige, sir. Thank you. Check ko na. Kung tanong lang ko, sa kung bumita ko may... Alis na. So, madami na rin yung ano. So, ride si para sa lahat. Ride safe sa amin.
So, Balete, di pa exit. Pila, pila. Sarap. Mapapasana all ka na lang sa mga naka-muffler. Aso, aso. Sarap sa tenga ng mga naka-muffler. Sana all na lang. Ganda ng tunog ng muffler ng Triumph. Opya. Opya. Ay, tumatapon ako. Yan, at least may nabutan na. Hindi makapagsalita. Concentrate muna tayo. First time ko dumaan dito. Uy, wag ka sa guhit. Wag ka sa guhit.
Wow, ang ganda naman dito. Nature na nature talaga. Oh, nature, kaso ingat lang, may mga buha-buhangin pa. Ganda. Ganda ng bypass road na to. Ano kaya pangalan nito? Yung galing. So, sarap. Yun o, sarap. Yung mga ganong muffler lang para di tayo napapagalitan ng kapitbahay. Patrick Garcia, pagkanan, pagkaliwa, papuntang Chaong, Quezon. Sarap, ang dami. Sarap. Maganda sana doon ka sa likod na naka-muffler kaso di ko kayang habulin. Bilis nila mga mama. Kaya, yun. Di kaya ng powers ko. Yung ganun kabilis. Oh. Ingat, ingat.
sarap. Sarap sa tenga. Ayun, buti na lang naka-click, naka-upo. Ayun, sarap sa tenga. Ito ko na yata yung nahuhuli. Dito tayo sa... Ako na yata ang naiwan. Buti na lang mayroong nagbagal. Parang mga tutsubi sa kalsada. Mga bubuyog. Sarap. Sarap sa tenga. Concentrate, concentrate. Concentrate, concentrate. Ako yung nasa dulo. Ganda rin ng tunog ng muffler ng T-Max. Sarap. Galing mo lang lumusot. Naiwanan na ako. Abot din, abot din, abot din. Buti na lang dito sila doon. Kung hindi, wali.
Ang San Juan. San Juan naglobat yung camera natin. Sinaksak muna. So, picture taking lang daw muna. So, ayun, ang dami. Ako nga yung nahuli. So, photo-photo muna tayo. Tatanggal ng helmet. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun. Ganda. Mga naka-BMW. GSX Suzuki. Yun na. At nahuhuli tayo. Bilis nila. Ang bibilis. Kakatekot lang. Nawala na sa paningin ko. Umangat ka. Alanganin naman. Where are you now? Doon ka siguro, hindi dito sa kalagkog. Ayun, huminto sila.
Okay, dito pala sa Seafront. Seafront Residence. Hmm, sarap. Sarap sa tenga. So, ito ba yung clubhouse nila? Diba? Sabi ko sa'yo, itlugan ng pawikan. Ha? Oo nga sir. Tatanong ko kung ano yan eh. Yan sir, nakalagay Pawikan Sanctuary. Sabi na. Sabi ko kaya yun. Mislike ka. Kinikinis talaga nila dito yung buhangin. Sabihin na dahil sa lakas. Maganda. Ayan o, yung kung saan tayo nag-swimming eh, doon o. Sa kabilang side. Seafront. Ganito. Tapos pagka bumagyo, yari ka. Ito, pintura. Ayan, puro na nga na sir eh. Ah, sir. Iyahatid na lang daw yata yung ano eh. Ganda dito. Mas mahal yata dito. Oo, sir. Hindi nga lang, tabing dagat, ang ganamaan.